Naka-formulate na po ng legal strategy. We maintain na hindi po pwede on the basis of the ICC warrant na damputin po siya without going through the judicial system ng ating bansa, ng bansang Pilipinas. Hindi pwede yung warrant na ng ICC. That is a mere scrap of paper in Philippine jurisdiction. Pero paano yun, sir, yung paparecognize daw nila sa RTC yung ICC warrant? May proseso yon para ma-recognize yung warrant na yon. Unang-una, hindi pwede yung magwawagay-way ka lang ng warrant katulad ng ginagawa ni Colocoy na Trillanes. Kailangan yun pong warrant na yon ay authenticated through diplomatic channels. May proseso po dyan. Then, yan po ay itatransmit sa Department of Justice. Ang Department of Justice ay maghahain ng petition for extradition at yung petition for extradition na yun ay sa local courts po natin ihahain. Doon po magkakaroon o hindi magkakaroon ng warrant. Yung local courts po natin ang magde-decide. Kasi yun pong granting ng extradition is subject to the provisions of Presidential Decree 1069 and the procedure provided for by the rules promulgated by the Supreme Court last year. Yung tungkol sa extradition. So hindi pwede pong i-shortcut yun. There can be no shortcuts basta due process ang involved. Sapagkat hindi pwedeng i-shortcut ang karapatan ng bawat mamamayan. Attorney, gaano po kahaba yung proseso na yun? It-take weeks ba? Months before... According doon sa proseso na inihain ng Korte Suprema, no, itinalaga ng Korte Suprema, merong 30 days ang RTC para mag-decide after hearing kung i-grant o hindi ang extradition. Ngayon, kung ano man ang desisyon ng Korte ng Regional Trial Court, halimbawa, pinayagan niya ma-extradite si Senator De La Rosa, appealable pa po yun sa Court of Appeals. In which case, habang nakaapila, hindi pa po ipapatupad yung extradition. Hihintayin po yung 90 days para magdesisyon ang Court of Appeals. Saka lamang po pwedeng i-implement kung isusustain ng Court of Appeals yung desisyon ng Regional Trial Court. So yun po ang process. At wala po tayong pwedeng i-shortcut doon sapagkat otherwise, malalabag po sa ating constitutional right to due process and the right to be arrested only for a warrant issued by competent judicial authority. Attorney, nakausap niyo po nakapag-meet na po kayo kay Senator Bato? Oh, matagal po at marami pong pinag-usapan. Kamusta siya, Attorney? So, okay naman siya. He is bothered not for himself alone but for the sanctity of the Senate at yung sa ating pag-shortcut at pagwawalang pag-ignore o pagyuyurak ng mga proseso natin dito. Bilang isang mamabata, syempre malungkot siya na ang batas ng Pilipinas ay ayaw sundin ng ating gobyerno just because of a foreign warrant. Gaano kasakit yun na para tayong sunod-sunuran, natataranta tayo sa mga utos ng mga banyaga.